welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Update lang sa inyo. 2 weeks na kaming nakalipat dito sa Melbourne. Yung unang week ay sobrang busy kasi nag-unpack kami ng mga gamit kasi sobrang dami naming gamit. Parang kahit sinasabi ng mga iba na unti-unti lang yung hinay-hinay lang sa pag-iimpake since bahay naman daw namin yun. Parang hindi ko matiis na sobrang daming nakatambak na kahon-kahon doon sa bahay namin. So, lahat ng yun na-unpack na namin. Naipwesto na namin sa kanya-kanyang lugar pero hindi pa siya yung organized talaga. Pero at least nagliwanag na ng konti yung salas at saka dining namin. Tapos, update lang in terms sa lugar naman na familiarization. Medyo nagiging familiar na kami. Ang napuntahan pa lang namin, may Asian store na malapit sa amin. Tapos may mall din na may malaking mall, merong saktong mall lang. Yung parang katulad doon sa tinitirhan namin dati sa Sydney na may Carlingford Court at saka may Macquarie Shopping Center. May ganong mall dito na malapit sa amin. Malapit lang ay mga 3 kilometers lang na dinadrive. Tapos sa weather naman, lumamig nung first week pero ngayon sobrang init. Nag 40 degrees kahapon, 42 degrees. So hindi pa namin talaga fully masabi na naka-adjust na kami sa weather kasi hindi pa namin nalalaman yung talagang malamig ba talaga dito sa Melbourne. Ang ginawa namin nung mga nakaraang araw ay may araw na hindi kami lumalabas. May araw naman na pupunta kami sa Bunnings at saka sa mga Kmart ganyan. Sa mga uncle shop kasi bumibili kami ng mga kailangan naming ayusin sa bahay. Kasi yung bahay hindi siya perfect. Wala namang perfect. Hindi siya perfect. Meron mga kailangan pang mga i-repair. Actually marami pa. May mga bumbilya, ganyan. So bumibili kami dun sa Bunnings. Ngayon naman lalabas kami kasi nakahanap na kami ng Filipino na GP, na doktor para kay baby. So, nagpa-appointment ako para kay baby para ma-meet na rin namin yung doktor. Naghanap talaga kami ng Pinoy para mas madali in terms of communication. Samahan nyo kami sa pag-a-adjust namin dito sa Melbourne, sa pag-explore namin ng lugar. At i-update namin kayo kung ano-ano yung mga bagay at adjustments namin. Isa pang adjustment na nakakapanibago lang yung sa pagdadrive dito. Kasi ang pinakamalayong napuntahan namin nung last week ay yung Preston Market. Pumunta kami dun. 42 o 48 kilometers pero na-drive namin siya ng 42 minutes. 30 lang yan. Ha? 30 lang. Anong 30? 30 kilometers lang. 30 kilometers lang ba yun? Tapos din-drive natin ng 42 minutes. 40. Oo, ganun. Tapos ang daanan niya, paglabas mo dito sa suburb nyo, ang daanan niya yung motorway na. Tuloy-tuloy na, tapos exit ka na, malapit na sa pupuntahan mo. So, hindi ko alam kung laging ganun yung nadadaanan dito, yung naka-expressway ka. Kung sa Pinas Expressway, dito motorway or freeway, freeway yung nakita kong tawag sa road na yun eh. So, in-explore pa namin yung lugar, nagpa-familiarize pa kami sa lugar in terms of saan magpapagasolina, yung mga ganun. Yung sa pamilihan, okay na. Kasi ang daming Woolworths, Coles, Asian store, chemist dito sa paligid ng aming tinitirhan nga. So, yung bagay na yun ay medyo check na. Okay na. Ayan, tapos na tayo pumunta sa doktor. Punta naman tayo ngayon dito sa Bunnings. Kasi bibili ulit kami ng kailangan namin, like yung padlock at iba pa na kailangan namin. Doorstop ba? Doorstopper? Oo. Ayan. Ito naman mga door. Tingin lang kami ng mga door. Kasi hindi naiisip kaming door na gusto namin palitan. Sa future pa naman, hindi ngayon. May tinda rin pala silang screen door. Kano naman ang ganito? Ayan, tingin tayo ng halaman. Mag-start na ulit ako maghalaman. Yung mga halaman ko sa Sydney, pinamigay ko sa mga friends namin. Hindi ko na siya nadala dito. Kasi mahirap ibiyahe. Ano kayo magandang halaman?
Ito mukhang healthy. Ayan, 3:40 na ng hapon, pauwi na kami. Ang mga binili namin dito sa Bunnings, yung pamalit sa, ano ba yun? Consider hinge ba yun? Hindi hinge, no? Yung lock. Lock. Chain lock, parang ganun. Chain lock daw. Parang chain lock ang tawag. Para dun sa aming bintana na yung awning. Kasi yung lock namin dun, sira na. Luma-luma na kasi. Parang kahit iikot na ganun, hindi naglalak. So, bumili kami noon para mapalitan. Tapos, bumili kami ng chipboard. Yung chipboard, manipis lang siyang board. Parang lawanit. Na discover lang din namin ngayon. Kasi yung sa drawer sa kitchen, yung pinakapatungan ng mga, kunwari kung lalagyan ng mga plato, ganyan. Bawat drawer, yung pinakapatungan. Medyo may madumi. So, naisip namin na palitan. Buti na lang na-discover namin na may chipboard. Kasi nung una, akala namin, papalitan namin buong drawer. Kasi nga, ang dumi-dumi yung drawer. Parang hindi ko malagyan ng gamit. Kasi, syempre, pagkain yung ilalagay mo dun, di ba? Pangkain. So, buti na research namin, may chipboard pala. So, pinalitan namin yung bawat drawer. May natira pa isang drawer na kailangang palitan, kaya bumili kami nito. Tapos bumili akong 2 halaman. Wala akong nadalang halaman dito sa Melbourne kasi ang hirap naman i-travel ng halaman. So, pinamigay ko na lang ang mga halaman ko sa mga friends namin dun. So, bawat bahay ng friends namin, binigyan ko ng halaman. Tapos, ano pa ba? Hose na pang dilig. Kasi ngayon meron na kaming harapan tsaka sa likod, so makakapagdilig na. Tapos, ano pa ba binili natin? Mga kung ano-ano. Ano pa nga ba importante? Tumingin kami ng bumbilya pero hindi kami nakabili kasi hindi namin nahanap yung kasukat. Next time na lang yun. Yun yung mga pinagkakabalahan namin itong mga nakaraang 2 weeks. Ayos ng gamit na dinala namin dito. Tapos nagpapalit ng mga gamit na sira. Pinakauna namin is yung security. Dapat safe yung bahay namin. So yun yung pinapalitan namin. Tapos sunod siguro comfort, no? Tapos huli pa yung mga pampaganda. Kasi syempre magastos din. Kada bili mo ang laki din ang nagagastos mo. So yun, kapag ang binili yung bahay ay yung established na, ibig sabihin hindi kayo yung first occupant, hindi nyo pinagawa from scratch. Ngayon, may mga ganyang mga maliliit na bagay na papalitan mo, diba, na o kaya ipapalitan or i-upgrade mo, ganun, base sa'yo. Pero syempre kung brand new, yun lahat siguro okay, yung kahit hinge, kahit maliliit na bagay, okay. Pero yun nga, pag gantong established, may mga makikita ka talaga na hindi perfect. Kasi yun sa amin, merong 3 bumbilyang hindi na gumagana, sira, ganun. So, unti-unti pinapalitan namin. Pupunta sana dapat kami sa Spotlight after ng Bunnings para magtingin sana ng kung ano man, mga kortina, ganun. Baka may mga organizer dun. Pero next time na lang ulit kasi inaanto ko si baby, kailangan na namin makauwi. So yung mga pinuntahan namin dito na Bunnings, ano lang siya, 5 kilometers away sa aming bahay. So yung napili naming location ng bahay ay very convenient. Parang malapit siya sa lahat ng mga pamilihan. Except sa IKEA pala, malayo pala yung IKEA tsaka Costco dito. Pero okay lang. Pero yung mga pang araw-araw or mga needs mo, medyo malapit yung mga pamilihan. Nung nakaraan pala, last week, bumili kami naman ng estante sa Bunnings. Kasi yung mga cabinet pala dito, dun sa nabili naming bahay, puro hangiran lang, walang mga drawer, walang mga estante. So gumawa pa kami ng drawer at saka estante. Bumili kami nung ina-assemble sa Bunnings, tapos ilalagay namin sa loob ng cabinet. Insert ang tawag. Tapos may isa kami na estante siya pero iniba ko yung function kasi ang hirap din kasi pag walang shelf, kailangan mo ilagay yung mga bed sheets mo, ganyan. So yun pala yung isa naming mga pinagdag sa aming bahay.
I-update ulit namin kayo sa aming mga sunod na mga gagawin in relation sa yun nga, paglipat namin dito sa Melbourne at saka yung mga upgrade na gagawin namin sa bahay namin. So yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay suportahan nyo ulit ang aming YouTube channel. Samahan nyo naman kami sa aming journey dito naman sa Melbourne. So lumipat kami from Sydney dito sa Melbourne. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.